may hamon po ang isa sa pinakadikit na kaalyado ni Tatay Digong na si Senator Bongo, na tinuturing na nga po na parang ama ni Senator Bongo, itong si Tatay Digong, at anak naman ang pagturing ni Tatay Digong kay Senator Bongo. At of course, mga kapatid na rin ang pagturing ni Senator Bongo sa mga anak ni Tatay Digong. Ang hamon niya po sa panawagan o pakikiusap ni Marcos Jr. na gusto niya na makipagbati, makipag-reconcile sa mga Duterte. Ngunit para kay Senator Bongo, dapat ay seryoso. Ang sincerity po ni Marcos Jr. ay totoo. Kasi kung tayo po ay nagdududa sa sincerity ni Marcos Jr. sa pakikipagbati sa mga Duterte, abay sigurado po na Senator Bongo ay nagdududa naman. Dahil Senator Bongo po ay naniniwala noon sa isang binuong unity ng Marcos Duterte. Ngunit nung nanalo na nga ang Marcos Duterte, abay dahan-dahan na po nila na ini-eliminate itong si Vice President Sara. Ngayon pa po ba na naramdaman na po ni Marcos Jr. na wala na po siyang kakampi at pinakita po ng sambayan ng Pilipino kung gaano kalakas ang pagsusuporta po nila sa mga Duterte. Ano kaya ang magiging hamon ni Senator Bongo? At katanggap-tanggap po ba para kay Tatay Digong itong reconciliation ni Bongbong Marcos? Ito panoorin natin, mga kabayan. Importante rito yung sinseridad po ng bawat isa. Kung gusto niyo po ng reconciliation, pabalikin niyo muna si Tatay Digong. Siya naman po ang dapat kausapin. Siya yung Elder Duterte. At siya po yung nagserbisyo sa ating mga kababayan. Nung nakaraang 6 na taon, ginawa niya po ang lahat ng sakripisyo. Ngunit pinadala po siya dun sa Hague. Kaya po, patuloy po akong nananawagan, Tama po itong sinasabi ni Senator Bongo na kung gusto niya talaga ng reconciliation, dapat, no, pauwiin niya muna si Tatay Digong bago humingi siya ng kapatawaran. So, paano siya hingi ng reconciliation or kapatawaran o makikipagbati sa mga Duterte kung hanggang ngayon, no, nandyan pa rin po yung pait, sakit, no, na ginawa niya po sa pamilya Duterte, lalong-lalo na po sa ating mahal na Tatay Digong. And bilang siguro tinuturing na anak ni Tatay Digong, itong si Senator Bongo, abay, para sa kanya, hindi ito katanggap-tanggap yung reconciliation na ito. Otherwise, hindi pa patunayan ni Marcos Jr. ang kanyang pagiging seryoso, itong sinasabi niyang interview kay Katunying. Kasi kung kami po ng mga supporter lamang, no, ni Tatay Digong, ay malabo pong maniniwala dito sinasabi ni Bongbong Marcos. At palagay ko, kung sa akin lang, ito po ay mga political propaganda lamang para makuha niya yung respeto at muling tiwala ng taong bayan. Kasi wala na po tiwala ng taong bayan. Kita natin yan kung paano binoto ng taong bayan itong Senator Bongo. Nakita natin yan kung paano nang binoto itong mga kandidato ni Marcos Jr. And of course, no, yung men in uniform, nagsalita na rin po sa pamamagitan ng kanilang pagboto kung sino ang kanilang pinagkatiwalaan. Ang lahat po na ini-endorso ni Tatay Digong. It means, naniniwala po sila sa kay Tatay Digong at of course, kay Vice President Sara bilang sa pagboto ng Duterte. Usap at ipagdasal po natin ang kanyang kalusugan, ang kanyang kaligtasan ni Tatay Digong at ang kanyang kalayaan. Importante rito sa pag-uusap na yan, kung sakali man merong pag-uusap. I cannot speak in behalf sa pamilya, no? But kung meron man po, bilang may personal position or my personal thought on this. Tama. Yung sinceridad. Dapat sincere ka sa pag-uusap. At unang hakbang dyan ay pauwiin si Tatay. So yan po yung panawagan, no, or hamon ng ating numero 1 na senador, Senator Bongo, dito po kay Bongbong Marcos. So ngayon patunayan ni Bongbong Marcos kung paano kung gaano siya kaseryoso at kung paano niyang gawa ng paraan na pauwiin si Tatay Digong. And tingnan natin, no, kasi tayo mga Duterte supporters, tayo mga botante na mga Pilipino, hindi naman tayo makapag-decide para sa pamilya Duterte. Pero of course, no, yung pamilya Duterte ay tinitingnan din po nila yung sentimento ng taong bayan patungkol po dito, no, sa gustong reconciliation na hinihingi ng isang Bongbong Marcos na ngayon ay bagsak na, lagapak na po ang pagtitiwala ng taong bayan sa kanyang gobyerno.